Naalala niya ang sinabi ng ama noon. You cannot kill the evil if you are not one of them. You cannot get the justice you wanted if you wouldn't be a criminal as they are. Hindi niya matatalo ang demonyong pumatay sa mga mahal niya sa buhay kung hindi siya magiging demonyo tulad ng mga ito. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. That's why she became what she is right now. An evil woman with an innocent face. Nang masiguro niyang handa na siya, isinimulan niya ang plano. Nagpanggap siyang gusto niya maging katulong ng mga Miller dahil nalaman niyang isa sa mga ito ay isang napakagaling na abogado na wala pang naipatatalong kaso. And that is Fort Miller. And his mother is his father's close friend kaya hindi siya nahirapang makapasok sa buhay ng mga ito. First, ang plano niya ay si Fort ang kukunin niyang abogado para sa kaso pero hindi umayon sa kanya ang pagkakataon. Mailap ang lalaki at hindi basta-basta pwedeng malapitan. Kaya pinilit niyang mapalapit dito kahit na dumaan siya sa butas ng karayom. Everything is under her control, not until she fell in love. Doon nagsimula magkandaleche-leche ang lahat ng umusbong ang nararamdaman niya kay Fort. Nawala siya sa focus at hindi na malaman ang gagawin. Balak niya itong pigilan na huwag tanggapin ang kaso pero hindi niya nagawa. Natakot siya. Anong sasabihin niya dito? Na plinano niya ang lahat? Alam niya magagalit ito at yun ang gusto niyang iwasan. Masyado niyang inisip ang mararamdaman nito kaysa ang plano niya sa buhay. Hindi pa siya handang ipaalam dito ang tunay niyang pagkatao. Wala pa siyang lakas ng loob na sabihin ditong hindi naman talaga siya inosente at walang alam sa mundo tulad ng pagkakakilala nito sa kanya. She's a murderer and he's an attorney. Wow, so perfect. Really perfect combination. Narinig niyang pagtikim ni Peter kaya napilitan siyang bumaling dito. Mabilis niyang pinunas ang luhang hindi niya namalayang tumulo pala dahil sa pag-iisip ng mga bagay-bagay. Master is on his way, senyora. Formal na tugon nito habang seryosong nakatitig sa kanya. Natigilan siya ngunit hindi ipinahalata ang kabang umusbong sa kanyang dibdib. Mabilis siyang bumaling sa kinaroroonan ng asawa. Hindi pa rin ito bumabaling sa kanya. Humugot siya ng malalim na buntong hininga bago tumayo. Hindi niya inaasahan ang balitang darating ang kanyang ama dahil ang usapan nila hindi ito makikialam sa kung ano man ang plano niya. Matagal nang hindi umaapak ng Pilipinas ang kanyang ama dahil isinumpa nito ang sariling bansa, kaya nabigla siya sa sinabi ni Peter. Taas noo siyang humarap sa binata. I will fix myself. Anya. Make it quick, senyora. The hearing will start any minute now. Anito. Tango lamang ang kanyang isinagot. Mabilis niyang hinanap ang pinakamalapit na restroom upang ayusin ang sarili. Hindi siya pwedeng makita ng ama na tila pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Kailangan niya magpanggap na walang nagbago, na siya pa rin ang dating anak nito mula nang umalis ng Brazil at nagpanggap na mula sa Canada. Magpanggap? Nakakasawa rin pala. Mapait siyang napangiti habang pinagmamasdan ang refleksyon ng sarili sa salamin. Kitang-kitang eyebags niya at hindi iyon nagawang itago ng concealer na inilagay niya kanina. Namumula rin ang kanyang ilong dahil sa pag-iyak. Walang kabuhay-buhay ang kanyang mukha. This is not me. Ang hot pa rin talaga ni Attorney Miller. My God, ang cool niyang sumagot kanina habang sinasabing, we'll surely win this case. Nakakawet? Tila nagpanting ang kanyang tenga nang marinig ang usapan ng tatlong babaeng nagsipasukan. Nasa tabi na niya ang mga ito at abala sa paglalagay ng mga lipstick. Narinig niya ngang sinabi iyon ng kanyang asawa sa press kanina. Isa yun sa dahilan kung bakit nawalan siya ng pagkakataon na lapitan ito dahil sa pagdumog ng media. Sikat na sikat nga talaga ito sa larangang pinasok at patunay ang nagkukumahog na mga taga-ulat na gusto itong ma-interview. Halos mapuno ang entrance kanina ng korte dahil sa dami ng tao. Nahirapan din silang pumasok at ngayon ay piling mga media ang magiging saksi ng paglilitis, lalo't isang politician si Senior Alvarez. Pero napansin niyo ba kanina yung daliri niya? Girls, may sing-sing na eh. Wala naman yun dati. Sabi pa ng isa. Mukha namang mataas ang pinag-aralan ng mga ito base sa formal corporate attire ng mga suot, kaya hindi niya mapigilang mapairap sa pagiging tsismosa ng mga ito. Kasal na siya? Napakalabong mangyari nun. We know his record too well. He's not into commitment dahil ayaw niyang matulad sa mga kapatid. Sagot pa ng isa na napakakapal ng pulang lipstick. Malay naman natin kung nagkaroon siya ng secret wedding. Yup, and I am his wife.
Kating-kati siyang sabihin ang mga katagang iyon, ngunit nagpigil siya dahil alam niyang hindi ito ang tamang oras para sa ganoong bagay. Ang swerte naman ng babae magiging asawa niya kung ganun. Minadali na lamang niya ang pag-aayos sa sarili upang makaalis na. Mas may mahalaga pa siyang kailangan gawin kaysa ang makinig sa mga chismosang walang magawa sa buhay. He's very yummy. Malanding napahagikik ang isa. Nag-sex kami sa car niya last year, and until now, malinaw pa rin sa akin ang bawat detalye ng mga nangyari sa amin. That's it. Hindi niya na talaga masikmura ang mga naririnig. Kayong ang kamaong padarag niyang ibinalik sa kanyang pouch ang lipstick bago taas kilay na humarap sa mga ito. Malamig niya itong tiningnan isa-isa samantalang ang mga ito'y nakatingin na rin sa kanya. Stop your fantasies, bitches, she said, and leave them dumbfounded. Senyora, Master is here. Mabilis siyang napatayo at bumaling sa bukana ng courtroom kung saan nakatingin si Peter. Lahat ng tingin ay napabaling doon. Malamig ang bukas ng kanyang mukha na sinalubong ang tingin ng ama na pinagkakaguluhan ng mga reporter ngunit hindi magawang makalapit ng mga ito dahil sa presensya ng mga bodyguards ng ama. Taas noo at diretso ang tingin na tinahak niya ang daan papalapit dito. Hindi nakapagtatakang pinagkakaguluhan ito ng mga tao dahil bukod sa pagiging makapangyarihan nito, ay isa itong former Vice President ng Pilipinas. Nare-respeto at tinitingala pa rin ito. Good morning, Master. Bati niya dito at magalang na yumukod. Kapag nasa harap ng maraming tao, hindi niya ito dapat galangin bilang ama kundi bilang superior. Tango lamang ang isinagot nito bago inilibot ang tingin sa paligid. Walang humpay ang pagkislap ng mga kamera dahil sa hindi paawat ng mga reporters. Ilang sandali na lamang ay magsisimula ng paglilitis. Natuwa ng tingin ng kanyang ama kay Senior Alvarez. Ramdam ang matinding tensyon dahil sa tinginan ng mga ito. Seryoso ang tingin ng Senior, samantalang ang kanyang amay nakangisi na mapang-asar. Tila nadama ng lahat ang namumuong madilim na oras sa buong silid, kaya lahat ay natahimik. Walang gumagalaw, kahit siya ay nakatitig lamang sa asawang titig na titig rin sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin makita ang emosyon nito. Magsisimula ng session. Lahat sila ay napabaling sa harapan ng makarinig ng tikhim matapos ng sinabi ni Peter. The bailiff, a law officer who makes sure that the decisions of a court are obeyed, who also deals with tasks such as keeping control in court, entered and gestured her hand for everyone to back to their seats. Doon lamang muling gumalaw ang mga tao at naputol ang tensyon sa pagitan ng dalawang senyor. Nakasunod lamang siya sa kanyang ama habang ito'y patungo sa unahan. Yumukod ang kanilang abogado para magbigay galang dito. After a while, the bailiff announces, All rise. The court is now in session. The Honorable Judge Fernando Amando, presiding. Everyone remains standing until the judge enters and seated in his right spot. Nanatili silang nakatayo tulad ng sinabi ng bailiff at habang nasa ganoong posisyon na hindi niya mapigilang mapabaling kay Fort na nakatingin sa kanyang ama. Gusto niyang malaman ang laman ng isip nito ngayon pero bigo siya. You're so near, yet still so far. Anya sa isipan dahil yun ang nararamdaman niya ngayon. Muli siyang bumaling sa unahan. The judge asked the bailiff to call the day's calendar and she answered. Tumango ang judge bago bumaling sa dalawang abogadong nasa harapan. Are both party ready to begin the trial? The judge then asked. When they answered yes, the session started. Habang nagsisimula ay lumilipad ang kanyang isipan sa kung saan dahil sa pag-iisip sa relasyon na meron sila ngayon ng asawa. Naiiyak na naman siya ngunit pilit niyang pinipigilan kung ano man ang magiging resulta ng kasong ito ay alam niyang hindi niya kaya ang magiging pagbabago nito. Napatingin siya sa kanilang abogado nang tumayo ito sa harapan kasama si Fort upang manumpa. Calm down, Cassie. Tugon niya sa kanyang sarili dahil sa hindi maipaliwanag na kabang umuusbong sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung para sa kanya iyon. The master won't be happy seeing you like this. Nag-iwas siya ng tingin dahil sa bulong ni Peter sa kanyang tabi. Try harder to hide your emotions, senyora. He added. Please, give us 30 minutes to present our documents and evidences, Your Honor, and we will assure you that this case will end as of this day. Ang baritonong boses na Unifort ang bumasag sa katahimikan ng korte. That's impossible, Mr. Miller.
Anang George. Tumungo ang kanyang asawa at natigilan siya na magtama ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon mula na matapos ang kanilang honeymoon, ay ngumiti ito sa kanya. Ngiting totoo pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya napanatag dahil mas lalo lamang siyang kinabahan. Nothing is impossible. Bumaling muli ito sa George. Give me 30 minutes. Hindi niya alam kung bakit humihingi ito ng ganoong kaikling oras at tila siguradong sigurado ito. Proceed. Tugon ng George, makalipas ng ilang sandali. Wala ni isang kumalma kahit ang abogado nila ay bumalik sa pagkakaupo. Caitlin, San Carlos Goncalves. Cassie, San Carlos Goncalves. And Dorothy Ward, San Carlos Goncalves. Panimula nito at tila nawasak ang buong pagkatao niya dahil sa mga salitang sunod nitong binitawan. Malamig itong bumaling sa kanyang ama bago sumilay ang nakakatakot na ngisi sa mga labi ng asawa. Or should I say, Caitlin, San Carlos Alvarez. Cassie, San Carlos Alvarez. And Dorothy Alvarez. The twin daughter and wife of Senior Claro Alvarez. At may inilabas itong mga dokumento. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa huling mga sinabi ni Cuatro. The twin daughter and wife of Senior Claro Alvarez. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang umabot sa kanilang ibang kopya ng dokumentong ibinigay nito. It's a live birth certificate sealed by the Philippine Statistics Authority at nakatala doon ang kanyang pangalan, ng kanyang kapatid at ng kanyang ina. Nandoon ang mga pangalan nila ngunit iba ang apelyido. Not Goncalves, but on Alvarez. Napakurap-kurap siya dahil sa panlalabo ng mga mata. Nanginginig rin ang kanyang mga kamay dahil hindi siya makapaniwala sa nakababaliw na katotohanan iyon. Kung yun nga ba talaga ang totoo. Hindi niya alintana ang mga singhap at iba't ibang komento ng mga taong nasa loob ng silid na iyon. Naikuyom niya ang kamao dahilan para malukot ang mga papel dahil sa sari-saring emosyon na meron ngayon ang puso niya. Gusto niyang tumakbo at lumayo dahil tila hindi niya kakayaning tanggapin ang kung ano pang susunod na mga salitang lalabas sa kung sino man ang may alam ng lahat. Pero hindi siya makagalaw sa kinauupan. Namamanhid siya. More than a decade. 11 years or 12 years ago in Inspiration, a famous art school, may naganap na ambush sa mismong parking lot. Sinalaki ng mga armadong lalaki ang isang sasakyang nasa pinakadulong bahagi nito kung saan nakasakay ang mag-iina, Mrs. Alvarez and her twin daughter. At exactly 5:53 in the afternoon, Tuesday, nangyari ang krimen and Mrs. Alvarez died together with her daughter, Cassie Alvarez. Sa bawat pagbanggit nito ng mga pangyayari ay siyang pag-play ng video at mga litrato sa gilid ng session hall kung nasaan ang projector. Ang panginginig ng mga kalamnan niya ay mas lalong lumala. Parang sasabog ang utak niya kakaisip kung ano ang nangyayari. Mrs. Alvarez died together with her daughter, Cassie Alvarez. Yun ang mga salitang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan dahil sa nakababaliw na revelasyong pinakikinggan. Pero ako si Cassie. Bakit sinasabing ako ang namatay? Kahit pagkurap ay hindi niya magawa dahil sa kaguluhan ng isipan. Nakatulala lamang siya sa mga larawang nakikita. Parang pinipiga at pinagpipira-piraso ang kanyang puso sa brutal na paraan. Bumalik lahat ng alaala niya sa art school na iyon. Ang pamamaril at kung paano wala siyang nagawa para iligtas ang ina't kapatid. At sadly, pinagpalit ni Mr. Goncalves ang identity ng kambal upang mahirapan si Senior Claro at ipalabas sa lahat na patay na ang anak nito. No one knows that he has a twin daughter dahil noong kapanganakan pa lamang ni Mrs. Alvarez ay kinidnap na ito ng mga tauhan ni Mr. Goncalves sa ilalim ng kanyang pag-uutos. Panibagong mga larawan ang nag-flash at nandoon ang dalawang taong masayang-masayang nakangiti habang hawak ang may kalakihang tiyan ng babae. Si Dorothy, ang kanyang ina, na nakahiga sa hospital bed na masayang hinihimas ang tiyan at si Senior Claro, na nakahawak rin doon at nakadampi ang mga labi sa tiyan ng ginang. Napakaraming larawan na magkasama ang dalawa, kahit ang wedding pictures ng dalawa noong nasa kabataan pa ang mga ito ay nandoon. At yun ang dumagdag sa pagkawasak ng kanyang pagkatao. Hindi niya namalayan ang panlalabo ng mga mata dahil sa luhang hindi mapigilan. Tahimik ang lahat o sa kanyang palagay lamang iyon dahil sa pamimingin niya,
dala ng halo-halong emosyon na unti-unting pumapatay sa kanya. Namamanhid siya na siyang ikinakatakot niya. Tila baha ang pag-agos ng mga alaala niya noong bata pa siya na siyang pinagsawalang bahala niya noon. Ang madalas na pag-aaway ng kanyang mommy at ng lalaking kinilala niyang ama, si Mr. Goncalves. Ang sigawan at pagtatalo ng mga ito noon tungkol sa isang bagay na hindi niya alam. Ang kakaibang atensyon na ibinibigay ng kanyang ina sa kanilang kambal kahit nasa loob lamang sila ng mansyon. Ang matinding pagtutol ng ama sa tuwing nais ng ina na bumalik sa Pilipinas. Akala niya noon, normal lamang ang mga iyon pero ngayon hindi na niya alam. Hindi na niya alam kung ano ang paniniwalaan sa pagkatao't buhay niyang balot ng kasinungalingan. Ang araw na nangyari ang ambush ay siyang araw din na pinayagang umapak ni Mr. Goncalves si Mrs. Alvarez sa Pilipinas dahil sa pananakot ng huli na magpapakamatay ito kapag hindi pinayagan. Nalaman ng senior na nakabalik na ang asawa at mga anak kaya nais niyang bawiin ang mga ito, lalo't na mga panahong iyon ay nasa airport pa si Mr. Goncalves. Yun ang araw na nakita niyang pagkakataon para bawiin ang pamilya ngunit tinambangan sila nang malapit na sila sa art school na siya ring ginawa sa sasakyan ng mag-iina. Nag-flash ang video ng pamamaril sa dalawang magkaibang lugar. Nang malaman ni Mr. Goncalves ang plano ni Senior Claro Alvarez, ay ipinag-utos nito na tapusin na lamang ang buhay ng mag-iina. That makes him the mastermind of that incident. He's ruthless and evil. Naging gahaman dahil sa kapangyarihan. Hindi nito matanggap na pinababa siya sa pwesto bilang Vice President ng bansa at pinalitan ni Senior. But Mr. Alvarez declined the opportunity dahil sa nangyari sa pamilya at nitong mga nakaraang taon lamang umupo sa pwesto. They rival in all aspects, in business, politics, connections, power, and even in Mrs. Alvarez's heart. Lutang na lutang ang kanyang isipan at ayaw tanggapin ng kanyang sistema ang katotohanang nakahain. Kung kanina ay duda siya sa mga pinagsasasabi ng asawa, ngayon ay kumbinsido na siya kahit ayaw niya. Sapat na mga ebidensyang nasa kanilang harapan. Nilulukob siya ng kalituhan. Maraming katanungan na may pangingibabaw na puot. Galit na galit siya sa mundo. Gusto niyang magwala dahil unti-unting lumilinaw sa kanya ang lahat. Ngayon ay hindi niya nakilala pati ang sarili niya. Kung sino ba talaga siya at kung anong uri siya ng tao. Pinagpalit niya ang pangalan ng kambal upang maitago si Caitlin sa madla. That's what Mr. Goncalves did. Hindi pa kasama doon ang mga anomalyang pinamumunuan niya upang mas lalong yumaman at maging makapangyarihan. Tumuon ang seryosong mata ni Ford kay Mr. Goncalves na hanggang ngayon ay nasa tabi niya at walang kagalaw-galaw. Wala itong imik at malamig lamang ang tingin sa mga dokumentong nakalatag. Kumikislap ang mga lente ng kamera na dala ng mga reporters kasabay din ng hindi maampat niyang mga luha. Parang pinipilas ang kanyang pagkatao habang lakas loob na bumaling sa lalaking itinuring niyang ama mula nang magkamalay siya sa mundo. Napakasakit sa kanya na ang amang iniidolo at hinahangaan niya ay ang taong sumira sa buhay na dapat ay meron siya. Siyang taong pumatay sa kanyang ina at kapatid. Pinipiga ang puso niya dahil ang amang kanyang minamahal ng sobra dahil sa mga sakripisyo nito ay siyang dahilan kung bakit siya naging malungkot buong buhay niya. Kung bakit namuhay siyang may galit sa taong totoong pamilya niya. Dahil sa ginawa nito ay nawalan siya ng ina't kapatid. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito ang punot dulo ng lahat. Na ang pag-aalaga at pagmamahal na ipinapakita nito noon sa kanya ay balot ng pagkukunwarit kademonyohan. Nagkasalubong ang kanilang mga mata nang bumaling ito sa kanya dahilan para mas lalong sumikip ang kanyang dibdib dahil nakikita niya ang pagpula ng mga mata nito at bakas doon ng labis na pagsisisi. Mapait siyang napangiti dahil wala siyang makapang-awa ni gatuldok lamang. Purong galit at pagkamuhi. Bakit? Tanging lumabas sa kanyang bibig sa kabila ng napakaraming tanong at panunumbat na gusto niyang ibato dito. Nagpatuloy sa pagsisuwalat si Fort na mga kasamaang nagawa ni Mr. Goncalves. Hindi na niya maintindihan ang nangyayari sa paligid dahil sa mga nakababaliw na bagay na umuuko pa sa kanyang isipan. Anak! Naituon ang atensyon niya dahil sa pagtawag ni Senior Alvarez. Nakatayo na ito habang nakaalalay sa likod, si Calvin, na puno rin ng lungkot ang mga mata. Kayong ang mga kamao niya. Pula ang nakikita niya dahil sa sobrang galit sa lahat.
Gusto niyang pumatay. Gusto niyang tapusin na lahat ng ito. Ayaw man niyang magtanim ng galit ngunit hindi niya makontrol ang kanyang nararamdaman. Walang sino man ang matutuwa kapag nalaman ang ganitong uri ng katotohanan. Namuhay siyang paghihigante, nagahari sa kanyang pagkatao ngunit sa isang iglap ay bumaliktad ang lahat. My daughter, tugon ni Mr. Goncalves. Noon, masayang-masaya siya kapag tinatawag siya nito ng ganoon ngunit ngayon ay pait at galit ang namamayani sa kanyang kalooban. I am not your daughter. Halos pumiyok siya habang sinasabi iyon dahil tila may mga patalim na sumasaksak sa kanyang puso. You are. Anito at tuluyang umagos ang mga luha nito na mas lalong nagpaguho sa kanya. I am not your daughter. Galit na galit niyang tugon. Dahil sa bilis ng kanyang galaw, ay walang nakapigil sa kanya nang hugutin niya ang baril na nakasukbit sa bewang ng pulis na malapit sa kanilang kinaroroonan. Nalalabo ang kanyang mga mata at nagtatagis ang mga bagang na itinutok niya sa kinikilalang ama ang baril. I hate you! I hate you! Nanginginig sa galit na sigaw niya. Hindi niya alintana ang pagkakagulo ng mga tao nang sabay ring magtutukan ng baril ang mga bodyguard na magkabilang panig. Wala na siya sa tamang pag-iisip dahil ang tanging gusto niya lamang ngayon ay makakita ng dumadanak na dugo. Dugo ng taong dahilan ng kanyang pagdurusa sa napakahabang panahon. Hindi madali ang magtanim ng galit sa kalooban dahil hanggat may galit na nananahan sa puso ng isang tao ay hindi nito magagawang maging masaya ng totoo. Ang taong may galit sa kalooban ay siyang palaging talo. Kung iyan ang gusto mo bilang kabayaran sa mga nagawa ko, then shoot me. Kill me. I will be a willing victim. Tugon nito. Walang pagdadalawang isip na kinalabit niya ang gatilyo at tila siya demonyong hayok sa kaligayahan nang makitang bumaon sa tagiliran nito ang bala ng baril. I will kill you! Sigaw niya at itinuon sa ulo nito ang umuusok na nguso ng gatilyo. Akmang kakalabitin niyang muli ang baril nang biglang may yumakap sa kanya mula sa likod. Calm down. You're not like him. You're not a murderer. Bulong nito at ramdam niya ang hininga nito sa puno ng kanyang tenga. Ang kanyang asawa. Natigilan siya. Please, calm down, wife. Ani ng asawa. Napakurap-kurap siya ngunit imbes na matuwa sa sinabi nito ay sakit ang dulot noon. I am not your wife, she said. Wife. Tawag nito ngunit buong lakas siyang nagpumiglas habang patuloy sa pamamalisbis ang kanyang mga luha. I'm not your wife. Tila siya napasok matras sa sariling asawa. Mas lalo lamang nadagdagan ang kanyang paghihirap dahil sa presensya nito. Mas lalo lamang nadagdagan ang sakit sa kanyang puso kapag nakikita ang mukha nito. I am not your wife. I am Caitlin, not Cassie. Ang asawa niya ay si Cassie at hindi ako. I am not his wife anymore and I will never be. Napasa po siya sa dibdib dahil sa paninikip noon. Hindi niya malaman kung ano ang dapat na unahin, kung ano ang dapat na mas isipin. Sasabog na ang kanyang puso't isipan. Hindi ko na kaya. Bulong niya habang umiiling ng subukan ni Fort na lumapit sa kanya. Ilang hakbang ang kanyang ginawa bago tuluyan tumalikod sa mga ito at tumakbo palabas. Yun lamang ang alam niyang pansamantalang solusyon upang maibalik sa tama ang pag-iisip. Kung ngayon niya mismo haharapin ang lahat, alam niyang hindi niya kakayanin. Ikababalo niya. Gusto niyang pansamantalang talikuran ang lahat upang linawin ang isipan. Kasi! Tawag ng kung sino mula sa courtroom ngunit hindi niya iyon pinansin. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, palabas sa kabila ng pagdumog sa kanya ng mga reporters. Walang ampat ang kanyang mga luha at hindi na rin niya makilala ang sariling boses dahil sa sobrang pag-iyak. Hanggang sa makalabas siya ng gusali ay patuloy siya sa pagtakbo. Huminto lamang siya nang maramdaman niya ang pangangapos ng hininga. Sa puan dibdib at hinihingal na napatukod sa tuhod habang nakayuko. Ang sakit. Nausal niya. Naglalaro pa rin sa kanyang isipan ang kaalamang amay niya sa Senior Alvarez at hindi si Mr. Goncalves na nagbigay ng malaking sugat sa kanyang pagkatao.
Ngunit ang tuluyang muwasak sa kanya ay ang katotohanang hindi siya asawa ni Fort Miller. Pinakasalan niya ito at pumirma siya ng marriage contract bilang Cassie at hindi Caitlin. Walang bisa iyon sa kanya dahil balik na rin man ang mundo, hindi ang pangalan niya ang nandoon kundi ang kanyang kakambal. Wala nang masasakit pa sa kaalamang walang bisa ang kasal niya sa lalaking pinakamamahal niya. And this is Mr. Goncalves' fault. Nilukob na naman ang galit ang kanyang kalooban. Nagsisigaw siya hanggang sa mapao siya dahil sa sobrang kalituhan. Napakaraming tanong ngayon sa isip niya ngunit hindi pa siya handang alamin ang kasagutan. Tama ang mga nangyari sa araw na ito. Ayaw na niyang dagdagan pa. I can't take the pain anymore. Nang hindi magawang pakalmahin ang damdamin na malaya na lamang niya ang sarili na nasa rooftop ng pinakamataas na gusaling kalapit ng trial court. Nakaapak ang kanyang mga paa sa pinakadulong bahagi nito. Nililipad ng hangin ang kanyang buhok pati na rin ang kanyang kasuotan habang pumapatak ang mga luha. I need to end this. Sa tingin mo ba, ang pagtalon dyan ang solusyon sa lahat ng kinakaharap mo ngayon? Napalingon siya dahil sa baritonong tinig na iyon. Sa tingin mo, kapag tumalon ka dyan, masasagot lahat ng tanong na gumugulo sa isipan mo? Hahayaan mo bang mawala ka na hindi buo ang pagkatao mo dahil sa mga lihim na matagal na itinago? Hindi mo ba gustong tanungin ang asawa mo kung ano ba talaga ang dapat mong malaman? I'm sure he will tell you anything. This is the perfect timing. Mr. Goncalves arrested after you run away. Hindi siya pumalag dahil aminado siya sa mga nagawa niya. Sasayangin mo ba ang pagkakataon na kilalanin ang tunay mong pagkatao at kung saan ka nabibilang? Napatitig lamang siya kay Vince Miller, na prenteng nakasandal sa pader na kinatutuntungan niya. His calm and relaxed while hands are on his pocket. Dahil sa sobrang okupado ng kanyang isipan na hindi niya namalayang may ibang tao sa lugar. Hindi mo ba naisip na naging mahirap din para sa asawa mo na itago ang lahat? Lalo't isa din siya sa nawasak na dahil sa pagkawala mo noon. Tumingin ito sa kanya bago iniangat ang kamay na tila gusto siyang pahawakin doon para bumaba. What do you mean? He shrugged. Ask him. Napakunot ang kanyang noo. Marami mga tao sa mundo na lumalaban para mabuhay. Lumalaban sa balulubhang sakit. Naghihirap sa kapansanan at walang makain at nasisilungan. Pero pinipiling mabuhay dahil gusto nilang maging masaya. Tapos ikaw, sasayangin mo lamang iyon dahil sa mga nalaman mo? Hindi niya nagawang sumagot. Gusto niyang ibuka ang mga bibig at ipagtanggol ang sarili ngunit kusa yun tumitikom dahil sa kawalan ng sasabihin. Dahil alam niyang tama ito. You are not the only one who's suffering because of this shit. Your husband too. Dahan-dahan siyang umiling habang may butil pa rin ang mga luhang namamalisbis sa makinis na pisngi. He's not my husband anymore. Puno ng pait niyang tugon. Communication. Yun ang isa sa pinakamahalagang bagay na meron dapat ang isang relasyon upang manatiling buo at nagkakaintindihan ng dalawang tao nagmamahalan. Jumping into conclusion without even knowing the fact can ruin a relationship. Overthinking too. Don't complicate things because it already is. Talk to him. Ask him everything. Hindi yung bigla ka nalang aalis dahil lang sa nasasaktan o nagagalit ka. Anito at hindi siya nakapalag nang hilahin siya nito at ibaba. Nang umapak ang mga paa niya sa semento ay napatingala siya dahil sa taas nito. My Ed won't be glad seeing you like this. Kaibigan ng turing niya sa'yo. Anito. My Ed. She assumed na si Edith ang tinutukoy nito dahil kahit hindi sabihin ng dalawa ay may kakaiba sa kilos ng mga ito kapag magkasama. Madaling sabihin para sa'yo mga bagay niya dahil wala ka sa sitwasyon ko. You don't know anything. Sumilay ang hisi sa mga labi nito. Believe me, I know everything. Everything. Nagsitaasan ang kanyang mga balahibo dahil sa lamig ng pagkakasabi nito. Pilit niyang pinupunasan ng mga luha habang kaharap ito ngunit hindi yun maampat. Natigil lamang iyon nang abutan siya dito ng panyo. Napatitig siya doon. Isipin mong mas maraming tao sa mundo na mas malala pa ang problema sa kung anong meron ka ngayon. Hindi lang ikaw may kinakaharap na pagsubok. Pilit nilang kinakaya. Kaya sana, kayanin mo rin. Seryoso pa rin ang tabas ng gwapo nitong muka. You talk too much. Puna niya. Tumango ito na tila iyon ang pinaka-obvious na ugali nito.
I'm talkative. Muli siyang napaangat ng tingin dito dahil sa sinabi nito. Baka nabingi lamang siya dahil kung hindi siya namamali sa pagkakatanda ay napakaikli nitong magsalita at palaging tipid ang mga sagot sa kahit na anong mga tanong. You're not. Apilan niya. He then shrugged again. Remember, don't overthink. Know how to ask and to listen. Naiintindihan kong nilulukob ka ng sari-saring emosyon ngayon kaya ganyan ka. Pero alam mo ba na ang pinakamabisang paraan para pansamantalang matakasan ng problema ay ang matulog? Tinapik nito ang balikat niya na tila malapit sila sa isa't isa. For now, take some rest. Sleep. Pagagising mo, saka mo ulit isipin ang lahat at kung ano mas tamang gawin para sa'yo. As they say, huwag kang magdedesisyon kapag masaya ka at magsasalita kapag galit ka. Tumango ito sa kanya bago tumalikod. Take a break, Caitlin. My cousin won't be happy if he knew this. At tuluyan na itong umalis. Caitlin? Natuloy siya sa kinatatayuan dahil sa itinawag nito sa kanya. Alam na niya ang kanyang pagkatao ngunit hindi pa rin siya sanay na gamitin ang pangalang iyon. Mula na mangyari ang insidente noon sa art school at nagising siya, ay ang pangalang Cassie na ang itinatawag sa kanya ng kinilalang ama.